Kilalanin ang tunay na pagkatao ni Jonathan Sterling, ang boyfriend ni beauty queen Celeste Cortesi. Isang bagong kabanata ang binuksan ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi sa nalalapit na pagdating ng kanyang panganay na si Sergio sa October. Binuksan niya sa publiko ang magandang balita na ito noong April 19, 2026 sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng sonogram ng kanyang baby sa social media. Pero sa likod ng pagbubunyi ng beauty queen sa papasukin niyang bagong yugto ng kanyang buhay, kasama at nasa tabi niya ang lalaking ipinakilala niya bilang ama ng kanyang unang anak. Matagal ding napanatili ni Jonathan ang kanyang pribadong buhay. Ngunit dahil sa pag-viral ng balitang pagdadalang tao ni Celeste, hindi na siya nakaiwas sa nakakasilaw na spotlight ng Philippine showbiz. Kaya naman marami ngayon ang nagtatanong, sino nga ba talaga ang lalaking naging parte ng buhay ni Celeste, ama ng kanyang anak, at kasama niya sa kanyang journey into motherhood? Si Jonathan M. Sterling ay isang matagumpay na British tech entrepreneur at milyonaryo na kilala sa kanyang mga gawaing pilantropo, kabilang ang pagtatatag ng Azul PH. Sa halip na ituon ang kanyang suporta sa iisang institusyon lamang, pinili niyang makipagtulungan sa iba't ibang organisasyon sa Pilipinas. Layunin nitong maghatid ng komprehensibong tulong sa pangangalaga sa puso ng mga bata mula sa maagang deteksyon at operasyon hanggang sa kanilang tuluyang paggaling. Dahil sa kanyang tahimik na donasyon na nagkakahalaga ng 43.5 million pesos para sa gamot at medical facilities, mas lumawak ang kakayahan ng mga local foundation na tumulong. Ang pagiging mapagkawang gawa niya ay nagsilbing tulay upang matiyak na ang kahirapan ay hindi kailanman magiging hadlang sa kalusugan at paggaling ng mga pasyente. Ang donasyon ni Sterling ay nagbigay daan sa mga kritikal na operasyon sa puso ng mga bata sa pamamagitan ng Operation Heart Foundation Incorporated, sa National Children's Hospital at Philippine Heart Center. Nagpondo ito ng 17 medical procedures, 15 open heart surgeries at 2 cardiac catheterization upang mas mapabuti ang pagsusuri at pag-aalaga sa mga pasyente bago at pagkatapos ng operasyon. Nagkaloob din siya ng mga critical medication, external pulse generator at isang portable 2D echocardiography machine. Hindi lamang bata kundi maging mga matatandang may congenital at acquired heart diseases ang nakinabang sa malawak na tulong ni Sterling sa pamamagitan ng Heart Warriors of the Philippines. Umabot sa 887 patients mula sa halos 40 localities sa buong bansa ang nakatanggap ng mga medical supply, gamot at specialized devices. Samantala, pinalakas naman ang kapasidad ng Philippine Heart Center sa pamamagitan ng mga donasyong kagamitan tulad ng panoramic dental x-ray system, oxygen concentrator at cardiac closure device na naghahanda sa mga pasyente bago sumalang sa operasyon. Ang kolaborasyong ito ang naghatid ng mga pediatric cardiologist sa mga malalayong lugar na salat sa ganitong serbisyo. Sa tulong ng mga donasyong portable echo machines, 660 patients ang libreng nasuri sa pamamagitan ng Jayden and Friends Incorporated sa mga medical mission noong January hanggang June 2026 sa Gensan, Nueva Ecija, Mountain Province, Palawan at Quezon City. Umabot din ang benepisyo sa mga pasyente mula sa iba't ibang lalawigan gaya ng Cebu, Samar at Zamboanga. Bukod sa libreng konsultasyon na nag-alis sa pasanin sa pagbiyahe pa Maynila, sagot din ng organisasyon ang kanilang mga maintenance medicines. Para kay Sterling, ang tunay na pagkakawang gawa ay higit pa sa pagbibigay ng salapi. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na organisasyon, pagkakaloob ng mga makabagong kagamitan sa mga doktor, at higit sa lahat, ang pagbibigay ng pagkakataon sa kabataang Pilipino na lumaking malusog, masigla, at may pag-asa sa kinabukasan. Ang relasyon naman ni Celeste at Jonathan ay nananatiling matatag at bukas sa publiko. Bagamat pribado ang simula ng kanilang pagmamahalan, madalas silang magbahagi sa social media ng kanilang mga date at luxury travels. Sa kasalukuyan, excited na silang dalawa sa pagdating ng kanilang panganay na lalaki na ipinangalan bilang pag-alala sa yumaong ama ni Celeste.
Ang pagbubuntis niya ay inanunsyo noong kalagitnaan ng 2026, kung saan nag-post din si Jonathan ng litrato na may caption na "Table for Sterling, Party of 3". Subalit noong nakaraang buwan lang nga ay dumaan sa pagsubok ang dalawa matapos kumalat ang mga walang basehang tsismis ng hiwalayan at third party. Agad naman itong pinabulaanan ng dalawa at naglabas ng pahayag si Celeste upang tiyakin na sila ay matatag, habang ipinagtanggol naman siya ni Jonathan at tinawag siyang the love of my life. Sa pagputol ng kanyang social media hiatus, nakapagbitiw si Jonathan ng isang pahayag tungkol sa pagkalkal ng mga tao sa kanyang buhay. Dahil sa issue, naging sentro ang kanyang background, kung saan madalas siyang tagurian bilang isang tech millionaire. Sa pamamagitan ng kanyang IG stories, nakuha niyang baguhin ang takbo ng usapan nang pabiro nitong punahin ang mga bansag ng media sa kanyang yaman. Ani Jonathan, "There have been a lot of false allegations going around online and in the media about me recently, so I'd like to break my silence, come back on social media, and take a moment to correct the record. I am not a millionaire. I'm a billionaire." Sinagot naman ni Celeste ang umuugong na balita tungkol sa kanilang hiwalayan at sinabing, "Johnny and I are good. Our focus remains on caring for our child Sergio and supporting our family. I believe some situations call for greater consideration and respect, especially when a child and family are already involved. Our priorities are family, and that is where our time, energy, and attention will remain. With that said, people can now relax and focus on their own lives instead. Thank you." Samantala, marami pa ang malalamang impormasyon tungkol sa buhay ni Celeste matapos ang Miss Universe Philippines. Kasama na rito ang tungkol kay Jonathan sa 8-part docuseries ng Beauty Queen na Celeste Unscripted. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.